Wow, ang gaganda ng paglaki ng ating mga 45 days old, mga sisiw na mabilis lumaki. Kaya lang napapansin ko dito sa itong maliliit na to, mga 1 week na nabili to, hindi sila makalaki. Siguro kasi dito sa mga malalaki na to, dapat maihiwalay sila para lumaki yung dalawa na yun. Ayan o. Yung tatlo nalagay na natin sa likod eh. No, ginawa nating pre-range pero unluckily si Commander kinatay niya yung isa kanina. So palagay ko itong apat na to, yan no, isa, dalawa, tatlo, apat. Ilalagay na natin sa likuran ngayon yan mga kabrad. Samahan ninyo ako at yung dalawa na yon dahil malaki itong kulungan na to, isasalin natin dito oh. Isasalin natin dito para ano, maliit lang to eh, para dun sa dalawang maliit na yun oh. Ayan, tsaka yan oh. Dito muna sila para makalaki sila ng maganda, okay? Samahan ninyo ako mga kabrada. So ilagay muna natin itong apat dito temporarily. Gusto nilang makalabas eh. So pag narinig sila sa likuran, matutuwa itong mga to. No, ilagay muna natin dito itong malalaki na to. Lilipat natin sa likod ha. Doon sa lupa natin, sa lupa. Para ano na rin sila ma-exercise. Ayan. Ito pang isa. Tapos pag nalagay na natin itong apat doon, ay ililipat natin dito yung dalawang maliit. Okay? So, dali na natin to ron. Tingnan nyo. Yung dalawa, oh. So, dito muna to. Ito pala, ito kulungan nila na itong ginawa ko dati to eh. No, ano muna natin yan. Gagawin ko muna yung kulungan na to. Ito. Okay? Mga kabrad, ito pala yung isang manok na niluto ni Commander. Oh, yan oh. Ayan oh, kumain na siya. Yan oh, kumain na siya. Ang dami niyang nakain. Ang sarap daw eh. Sabi niya oh, yung manok. Ayan, kawawa naman. Yan yung pinakamalaki ro, no? Nakatay na agad. Anyway, bili naman tayo ng sisiw para hanggang makarating ang December, meron tayong pang Noche Buena. Ayan. Ito, kukunin natin to mga kabrado. Ito oh. Kasi yung isa nito, mami? Doon sa gilid doon. Ito, yan. Para dito muna natin sila, i-quarantine muna natin, no? Bago natin pakawalan ng matagal. I-quarantine muna natin sila. So itatali ko muna to pag dudugtungin natin. Dugtong. Maganda to eh. Ito yung ginamit ko dati nung ano eh. Nung nag-aalaga pa ako ng mga bibe. Ang ganda nito lalo na pag may maliliit pa yung mga bibe, mga itik. Ay, nitali muna natin para ano, para kumapit. Tuwang-tuwa sila eh, malalaki oh. Nakita nila yung apat na darating dito, matutuwa yung mga yan. Andun oh, andun.
Ito, isa na lang. Pwede na natin magamit na kulungan. Tapos, ilalagay na natin dito yung mga yan. Ayan, ilagay na natin sila. Pakawalan natin dito. Ayan, o. Kasi itong paglalagyan natin, ito dito. Ayan, dyan muna sila, no? Ayan. Akin na, mami. Itong dalawa lagi ko rin dyan. O sige, ilagay mo para ano, yan o, tingnan nyo. Tingnan nyo mga kabrad o, para silang nagiging free-range chicken, meaning to say, kasi yan pag naroon lang sa kulungan yan at wala silang ginawa doon kundi kumain lang ng kumain at hindi nakakalakad, tataba lang sila ng tataba doon pero lampa. Eh ngayong nakakalakad na sila, ano, na-exercise sila at gaganda yung katawan nila. At the same time, sasarap din yung ano nila. Sasarap din yung karni nila pag niluto. Hindi parang ano lang, parang bulak. Ayan. Ayan. So maganda yan, no? Pero sa gabi pag ano, nilalagay natin sila sa kulungan eh. Ito pala yung kulungan dito. Kinukulong namin dito. Ito yung kulungan na ginawa na ano. I-repair ko pala to mga kabrad kasi nung isang gabi nagsisigaw yung mga manok. Tapos pinuntahan namin, merong malaking daga na nakapasok. Yung pala dito may butas to. Ito yung butas to. So i-repair ko muna to, lalagyan ko ng screen. Lalagyan ko ng screen na ano, yung chicken screen para hindi makapasok yung mga daga kasi ginangat-ngat lang nila to, plastic lang to eh, oh, itong screen na to eh. Ito yung chicken screen, papakita ko sa inyo yung chicken screen na. Oo, tsaka nakaangat daw yung bubungan eh, oh, dito mapapasok to eh. Pero gagawa natin ng paraan yan, itatali natin. Yun ang susunod na magiging video natin, yung pag-repair nito. No? Yung pag-repair niyan, papakita ko sa inyo yung ano, yung screen na ibabalot natin dyan. Eto mga kabrad, yung screen na ibabalot natin dyan. Pag kinulang to, bibili na lang ulit tayo. Mura lang naman to eh. Eto yung screen na to, babalutan natin para hindi mapasok ng daga. Buti na lang nung tinignan namin yung mga manok, wala pang mga kagat. No? Ayan. Ngayon, tikman naman natin yung niluto ni Commander na manok. Yung inadobo niya. Tikman natin kung talagang masarap. Ayan. No? Hakutin na natin yung niluto ni Commander na chicken. Yung alaga natin to. Titikman natin kung masarap. Tama-tama. Ano na? Ano pong oras na? Alas 4:30 na oh. Actually hindi pa akong kumain eh. Magmula kaninang umaga, no, ngayon lang kakain na tayo ngayon. Supposed to be mamayang gabi pa ako kakain. Pero kakain na tayo ngayon para matikman natin kung gaano kasarap ang niluto ni Commander. Yung alaga nating chicken. So, ayan, kain na tayo mga kabrad. Pero magdasal muna tayo. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang ipinagkakalob mo sa amin. Basabasan mo po ako at ang pagkain na ito mula sa kabutihan sa pamagitan ni Kristo ang Panginoon. Amen. Yan, kain na tayo ito mga kabrad. Yan, tikman natin ha. Kung talagang masarap. No? Alam nyo yung anak ko, si Diana, ayaw nung nakakain ng ano, ng yung alaga namin. Kasi alaga daw namin, gusto niya binibili lang. Masarap nga. Saka ano, firm yung ano niya.
yung karne niya firm. Kasi nga, mga ilang linggo rin siyang naggumalagala doon at kumain ng mga pagkain doon, yung mga insekto, ganyan. Bukod sa mga feeds na binibigay natin. Sarap. Kain tayo mga kabrad, kain tayo. Dati pa na yung mukbang ko, ngayon hindi na ako nagmumukbang ngayon. Kasi talagang masama sa katawan yun. Masama sa katawan. Ito yung lalagay natin mga buto dyan. Mag-video na lang ako ng mga yung okay lang na hindi masisira yung kalusugan natin. Sarap din ang sabaw niya, Harap. Mabilis silang lumakad sa likod. Mabilis kasi nakakalakad sila eh. Nakalakad sila. At marami silang nakakain na kulisap. Doon kumakain din sila ng mga halaman. Napansin ko, kinakain nila halaman ni Commander, kaya galit na galit si Commander, pero hinahayaan niya na lang, nagtatanim na lang uli siya ng mga tanim, ng mga gulay. Sarap talaga pag pag pre-range. Yan ang 45 days na pre-range. A few moments later. Ayan, ang dami ko na pong nakain. Kain po ulit. Ayun o. Lapit na po maubos. Ang buto konti na lang. Talaga. Lalo na yung mga luto ni Mrs. Masarap po magluto si Commander. Ayan, tapos na po tayong kumain mga kabrad. Ubus natin. Pinapak ko lang. Kasi hindi na po ako makain ng kanin eh. Tsaka hindi na po kakain hanggang mamayang gabi. Ganun lang. 1 meal a day lang po tayo. Ngayon, ay ito na pala andito na, nalagay na ni Commander yung mga sisiw dito Yan yung makakalaki na yan. Kasi nga hindi yan makalaki dahil yung 4 na malalaki tinatapakan sila, nakikita ko tinatapakan Mabuti na lang malakas ang katawan yan Ngayon makakalaki na yan. Pag malaki na rin yan, ililipat na rin natin sa likod yan. Tapos ano ba ngayon, Saturday, bukas may nagtitinda na naman ng mga sisiw. Bibili uli tayo, dadamihan natin kasi nakakatuwang mag-alaga ng mga sisiw no? Ngayon ito lininis na ni Commander. Mamilinisin mo yung mga ipot dito sa sahig yung mga nag-sik dito sa gilid, sa may lapag niyan. Ito yung ipot nila Ayan. At nilagyan na ng inumin ni Commander. Inumin. Ayan inumin. Nakakatuwa talaga lalo. Ang gandang tignan ng mga sisiw pag maliliit pa. Ito palang isa na to. Huhugasan ko pala to. Hinuhugasan ko to pag marumi Nalagyan ng ipot to Ito Itong leeg nito. Ayan yung leeg niya Nalagyan ng ipot yan Tapos kumapit. Lilinisin ko yan para maganda paglaki niya mamaya. Yan, balik muna natin. Umiinom siya Inom muna, inom. Yan. Try natin linisin yung sahig nito Ang kapal ng ipot niya Linisin natin yung sahig para pag
magamit uli ito. Alam nyo, napakatagal na itong kulungan na ito eh. No, baliktad kaya natin para makita natin. Ayan, oh. Oh. Kuha tayo ng pambrush. Teka. Try natin na brushin, oh. Para matanggal yung ano. So katulad nga na sinabi ko sa inyo, matagal na ito. Siguro ilang taon na ito, mga 5 taon na itong kulungan na ito. Nilagyan ko na nga ng reinforcement na bakal eh, sa sahig kasi lumundo na yan eh. Lumulundo. Yan, ayos na. Ako, napatid po ano. Ang isa dito, napatid. So, linisin din natin sa loob. Sa loob niya. Ito, sa loob. Ayan. Mga good maintenance. Ayan, okay na, malinis na. Pwede na naman gamitin pag meron tayong alaga. Alright. Ayan, binalikan natin, oh. Tingnan niyo sila, oh. Tinutukan nila yung ano, gustong-gusto nilang kainin yung dahon ng ano eh. Dahon ng gabi. Dahon ng gabi yan eh, oh. Gabi, oh. Ang kinakain nila, oh. Nako, dapat bumili pala tayo ng ano. Bumili tayo ng pagkain nila, wala na pala silang pagkain. Yung binibili ko dyan, dahil sa malaki na sila, yung ano, yung Integra 2000, oh, wala nang laman, oh. Bibili pala tayo. Ayan, oh, wala nang laman, oh. Oh. Pero yung maliliit, mayroon pang laman yon. Yung para sa maliliit na Integra 100. Yun ang marami. Ito, bili tayo ha. Samahan ninyo ako mga kabrad. Pagkabili natin dyan, linisin natin yung ano, yung naiputan na sisiw sa leeg. Ayan mga kabrad, nakabike tayo. Pupunta tayo dun sa may kabilang ano, kabilang subdivision. Doon ako bumibili ng ano eh, ng mga feeds ng ano, patukan ng mga manok, no? Samahan niyo ako. Ha? Ito, dito tayo bumibili ng ano, ng feeds. Ang bibili natin ay Integra 2000. Kilong Integra 2000. 3 kilo. Meron ba kayong GMP 2000? Meron, GMP 2. Sige nga, pabili ng ano, tiga 2 kilo, Integra 2, tsaka Integra 2000, ano, GMP 2000. Tiga 2 kilo. Tsaka Integra 2000. Oo, Integra 2000, GMP 2000, tiga 2 kilo ha. Okay. Ayun, 174 daw, may sukli pa tayo. Dito ako bumibili, ano dito, marami rito, kompleto gamit nila rito sa mga ano eh. Ayan, no. Meron din yung mga medicine ng mga pet natin, mga hayop, yan. Ayun, ito na. Ito na, okay, thank you. Ito yung nabili natin doon sa tindahan, doon sa BF Resort, oh. 2 kilo ng GMP 2000 at 2 kilo ng Integra 2000. Hindi ko lang alam dito kung saan yung Integra, kung saan yung GMP eh. Pero palagay ko ito yung ano, yung Integra 2000. Ayan, isali na natin dito sa lalagyan para meron silang pagkain kasi baka mamayang gabi makapunta ako sa Sangandaan. Bisitahin natin yung bahay natin sa Sangandaan mga kabrad. Sa Caloocan, yung bahay natin doon. Balak ko nga sanang paupahan yun eh. Para kumikita naman kahit paano. Tsaka ibibidyo ko pala yung ano, malapit nang matapos yun eh.
Pagpunta natin doon, ibibideo ko yung bahay sa Sangandaan. Yun ay napaka ano no, talagang napakaswerte natin at nagkakawa tayo doon. Libre yun. No, bigay sa atin ng ating mother. Ayan. So yung ano, yung GMP2, mas maputi ang GMP2 kaysa sa Integra to eh. Yan. Ay lagyan natin sila ng pagkain. Lagyan. Maggagabi na, so lagyan natin ng pagkain, pero mamaya itago na natin sila sa kulungan. Hindi ko pa nga nagagawa yung pinakamalaking kulungan. Yan lang muna ang ano, pagkain na bibigay natin sa kanila. Ngayon, babalikan natin yung sisiw. Huhugasan natin yung leeg niya. Para ano, para makalaki siya ng maayos kasi nahihinder yung growth niya eh. Dapat mahugasan yun eh. So kunin natin yung mayroong dumi sa leeg. Ito may dumi sa leeg oh, tingnan nyo oh. Ang itim ng leeg niya. Ayan oh, hugasan natin yan. Ganun ang ginagawa ko sa mga sisiw ko eh. Ito, kumuha tayo ng tubig at nilagyan natin ng maligamgam para hindi siya mabigla. Ano? Maligamgam dapat yan. No? Ayan, no? Inugasan ko na. Tapos, papunasan natin siya mamaya. Ayan, dapat matanggal yan. Para ano, kasi yan, parang ano eh. Parang napipigilan yung paglaki niyan dyan eh. Kasi parang naipit yan na ano yan eh, yung natuyong ano, ipot. Siguro naiputan tapos nilakaran ng mga manok yung mas malaki sa kanya. Ayan. Pero tandaan ninyo mga kabrad, kung mag-aalaga kayo ng sisiw ng mga 45 days old, wag na wag nyong papaliguan, wag na wag nyong babasain. Ito binasa ko lang pero pupunasan ko agad to. Nilinisan ko lang at wala namang problema ron. Pero kung papaliguan nyo ang mga sisiw, mga manok, naku, nagkakamali kayo. Kasi mamamatay. Hindi sila pinapaliguan yung mga manok na yan. Ayan, oh, malapit ng luminis. So, ang pinapakita ko sa inyo ngayon ay ang pagpapakita ng magandang parenting, no? Parenting sa mga alaga nating mga manok. Parenting, parang tatay, no? Tamang pag-aalaga sa mga manok. Ayan, no? Malinis-linis na, oh. Oh. Ayan, no? Ngayon, pupunasan na lang natin. Sandali, kukuha lang ako ng tissue, ha. Ito, may tissue na tayo. Punasan natin ngayon, punasan. Hanggang sa matuyo. Remember mga kasama, wag na hayaan nating matuyo sila ng kusa. Ano, dapat unahan na natin, mapatuyo na natin sila para hindi sila magkasakit. Dapat matuyo na ng gusto yan. So marami tayong ano rito, tissue, ayan. Ayan. By the way, maraming salamat sa panonood ninyo ha, mga viewers. At natutuwa ako, dumadami na yung nanonood sa akin sa YouTube natin, ano. At bago natin to ilagay doon, nagpapasalamat uli ako sa inyong panonood. Hanggang dito na lang tayo mga kabrad. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload na video ni Kabrad. Mag-like, mag-share at mag-comment na rin. Ayan, so malapit na siyang matuyo. Hindi mamamatay ito mga kabrad. Pero kung eto, hahayaan mo lang na matuyo siya, binasa mo siya, no, tapos matutuyo, mas ng pusa niya, magkakasakit yun. Magkakasakit. Ayan, punasan pa natin hanggang matuyo ng gusto. No? At tinitiyak ko sa inyo, ang bagal niyang lumaki nung nakaraan, ngayon, lalaki na ng malaki to kasi wala na yung malalaki na nakakatapak sa kanya. Ayan. So, ibalik na natin mga kabrad sa kulungan niya. Ibalik na. Pwede na to. Ayun. Ayun, oh. Ayan mga kabrad. See you on my next video. Bye!